A blessed day mga kamarhalikanos at mga kaibigan. Ako po si Tech Shider at welcome po sa aking YouTube channel. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At heto na po ang ating pinakahihintay. Ang muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na totoong presidente, na si Ferdinand Edrelan Marcos Sr., na kilala bilang Apo Lakay. Sa pagbubunyag ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman, ay kanyang ipinakilala na si Rogelio Madrid Ebran, ang siyang tunay na Apo Lakay. Ang DNA test o siyentipikong pagsusuri lamang ang tunay na magpapatunay kung sino ang tunay na Apo Lakay. Sa 7 mukha ng Marcos, sa araw na ito ang pagtatapos ng Mapilindo Agreement, ay siyang umpisa ng pag-upo at pamamahala muli ng ating Apo Lakay bilang Pangulo ng ating bansang maharlika. Ang video na inyo pong matutunghayan ay pagmamay-ari ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman. Ang original na video ay inyo pong mapapanood sa kanilang official YouTube channel, na akin pong inilink sa video description. Atin pong panoorin ang revelasyon ng ating mahal na inang Reynang Helen. From the land of our forefathers, this is Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Gusto ko lang po pasasalamatan ang lahat ng nagkabit ng mga tarpaulins ng ating patunay na tayo ay nagkaisa mula Apari hanggang Hulo hanggang sa border ng North Borneo. Ito po ay walang pasabi na ako ay talagang magbibigay sa inyo ng pugay. Oh, Ma'am Glory, Prinsesa, ngayon maintindihan na ng inyong mga kasama, ng inyong pamilya, na hindi tayo nagbibiro. Magandang umaga sa inyo lahat. September 16, 2023, happy birthday po sa ating pinakamamahal na Presidente Ferdinand Edrelan Marcos Sr., aka Rogelio Madrid Ebran. Maraming salamat po. At ito ay pinapatunayan natin na tayo pa rin ay nandito lang sa tabi-tabi, sabi nila, pero malaki ang ginagalawan. Mula po sa Black Fatima ng code ng Siyam na 9, ito po ay nagbibigay pugay sa buong mundo. Marami po tayo ngayon na talagang paikot at nagbibigay ng special order mula sa ating Mapilindo 2023 as sa Union of Royal Philippines Against Police Oppression. Maraming salamat po sa mga pulis na nag-sign as part of the coordination, DILG, lahat po kayo, at meron naman tayo talagang lateral coordination noon pa dito sa national unit natin papunta sa baba. Maraming salamat sa inyo na alam ninyo, ito yung sinasabi ko nga na paunti-unti umiikot na ang ihip ng hangin para sa katotohanan. Ibig sabihin, hindi lamang tayo nagkakaroon ng patunay sa ating pananalita. Ngayon, tinatawagan ko lahat ng mga kasama, bigyan bawat isa, bawat tao na nakakakita ng katotohanan. Nire-recognize ko kayo, nire-recognize ko ang pagbalik, pag-reinstall, reinstate kay Apo Lakay sa posisyon na siyang winala nila. Nagpakababa siya dahil sa klamar ng politika at ng mga tinatawag nating gustong umarangkada dahil siya ang ating kasama na nagpakasakit noon pa man. 1983, mature na lahat ang asset.
Wini-welcome ko kayo lahat nandiyan dyan dahil gusto ko lang pasalamatan talaga ang bawat isa na talagang nag-ikot, nagkabit sa hanay ng Pangasinan. Putria, maraming salamat sa pag-post. Maraming salamat din sa Sultanate ng Panay Islands, no, kay Sultan Edgar Lopez at kay Prinsesa Lorena. Maraming salamat po. Maraming nagsilabasan na mga sultan-sultan. Mag-ingat po kayo. Okay? Kung ayaw ninyo sa sultan na pinagbigyan ko ng otoridad, wag lang kayo manggulo. Okay? Kasi ganito lang yan. Nagbigay tayo ng panahon na para sumama sa atin. Doon sila sumama sa hanay ng political sultan. Tinapos na natin ang power and authority nila. Kahapon, midnight, September 15 up to 12 midnight, ang pamumuno ng lahat ng political sultan na inipon ng Malacanang na nakalista kay Pax Manguda Dato na libro papunta sa iba't ibang bayan mula Apari hanggang Hulo. Tapos na ang pamumuno nila. Kaya nga meron tayong transitory, kaya kayong mga nasa hanay ng katotohanan. Huwag kayong basta-basta maniwala kapag merong nagsalita na sila ang sultan. Lalo pa binigyan ko kayo ng pagkakataon kilalanin ng ating pamilya sa bawat teritoryo. Ngayon, kahit lumabas sila, kahit sila ay nakaupo pa sa ginintuang upuan nila na nagpipresenta sila ang sultan, ang validator ng sultanate ng royal family sa buong mundo ay si Queen Helen Abdurrahman at si Kuya Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrahman. Kaya nga kahit anong gawin nila, kahit sabihin pa nila na may hawak sila na ballpen na magpatunay, kahit magsabi pa sila na lahat ni Rebulto ni Rizal na nakatayo ay sila ang sultan, kahit sabihin pa nila na sila ang may-ari ng kalupaan, wala silang magawa. Nabawi natin pati kalupaan. Now, galit kayo sa akin? Dahil totoo ay totoo. Ngayon, ito lang ang aking pakiusap sa inyo lahat. Ang programa ng Peace, Defense, Economic Development, Healthcare at Learning Program, and Renewable Energy at ang ating platada ng pagpatupad ng Golden Age at ng ating kaharian sa Philippine Islands na kung saan iyan na ang ating pinagmulang Royal Imperial Lupasug Islamic United Kingdom of Sulu in North Borneo. Ngayon yung mga taong nagsasabi bakit Islamic, nakalagay dyan United, ibig sabihin lahat ng tribo. Pinangungunahan lamang iyan ng Islamic dahil nga ang source of origin mula sa Lupasug ay ang talagang mga lolo at lola natin ay galing pa sa Taif, Saudi Arabia, at yan yung sa hanay ni Ismael, no, sa alam naman natin mula pa kay Abraham papunta sa baba, papunta sa atin. Kaya nga ngayon, mula dito sa atin papunta sa taas hanggang sa kalangitan, hanggang sa kailaliman, ay iisa ang ating mga dugo na nanalaitay. Ibig sabihin, hindi tayo basta-basta. Kaya nga, titingnan ninyo mabuti kung bakit noon pa dinodokumento ko na kung sino. Yung lumalabas na yan, katulad niyan ng Sultan Tupas
Inandoon yan sila kay Sultan Pax. May listahan po yan. Ang pusod ng Malacanang, yung 410. Yan na yung pinuntahan natin 2012. Kasama sila Muhammad Fuad. Kasama yan sila nang ini-install ng spiritual government. Yan na yung shadow government na ginawa ng politika. Kaya nga dito, tingnan nyo, namatay na si Sultan Pax. Nilalagay ba nila sa tama? Namatay na si Gloria. Nilalagay ba nila ang katotohanan? Namatay na ang mga lideratong iyan. Ngayon, si Manong Digong, kung totoo siya hindi, nakikita natin. Pananalita, boses, magkakaiba na. Ngayon, meron silang sagutin sa gobyerno ng Diyos Ama, ng Divino Gobyerno. Kaya ngayon, dito, mula 11 hanggang ngayon, hanggang sa 21, meron tayong continuous program na pinapalabas natin ang katotohanan. Lahat ng Marcos, 7 Marcos, pinapangalanan ko na. Ilalabas ko ngayon at noon ay ito ay nakarecord sa ating mga dokumento mula noon pa. Kaya nga, sabi ko, ang galing sa United Nations, meron yung isa, siyempre natural, nandoon ang aka ni Apulacay na si Rogelio Madrid Abran, na talagang nakarehistrado iyan na nandiyan iyan sa Bataan. Nandiyan din yung president nila na move din diyan sa kabukiran, isang Japanese struggler na pangalan din niya ay Ferdinand Idralin Marcos Sr. Meron din isa na talagang nakarecord din, ang number 2 na nagpresenta bilang Martin, no? King Anthony Martin. Yan, may mga pictures po yan sila. Mamaya ilalantad ko yan. Na yan din ay mga gumanak. Ngayon, lahat kayo na nakipag-away, na nagsabi na masama si Ferdinand Idralin Marcos Sr., ang nagbigay ng martial law, take note, yung may sakit na lupus. Yan po ang nagdeklara ng martial law. Kaya nga nililinis ko ang dangal karangalan ng totoong Marcos, the brilliant Marcos. Iyan ang number 1, iyan ang pang-8. Iyan ngayon ang niluluklok natin balik. Ngayon, malalamangan nyo ba si Queen Helen? Malalamangan nyo ba yung utak niya? Malalamangan nyo ba ang mandamos ng Diyos Ama? Ang nilalantad ko ay totoo, pawang totoo. Itong mga papeles na ito ay pinapakuha ko pa, pinapakalkal ko pa mula pa sa pinakasulok ng ating mga kasama sa United Nations doon sa ating warehouse. Meron patunay at nandiyan yung picture mismo ni Father Antonio Diaz, aka Santa Romana, na yan ang gumanap bilang Ferdinand Idralin Marcos Sr. din at ni Jose Rizal. Kaya kayo mga nagpapanggap na nakakaalam ng istorya na wala naman kayong basbas sa kalangitan, ay lalo kayong mapapahamak. Kaya nga dito sinasabi ko sa inyo, paano nagiging paraan na maekspusar kayo lahat. Okay? Yung Marcos, kaya nga hanggang 21. Kayong mga nag-aakusa na mga bagong henerasyon, ng mga huling tubo, hindi nyo alam ang nangyari. Ayan, si Lolo, si Apo, Rogelio Madrid Abran, iyan sila yung mga talagang lumaban kasama ni Chua Tai Li. No? Ilan ang mga pangalan nila iyan. Kaya nga, during the last march ng Hapon sa World War II, sila ang nakipaglaban. Kasama ang mga hukbalaha para idepensa ang ating kalupaan.
Ngayon, lahat ito na nagsasabi sila ang sultan, dumaan muna kayo sa palad ni Queen. Alam ng buong mundo na ang validator sa ngayon ay ang reyna ng Universum Magnum. Ang reyna ng Global Earth ng Black Fatima. Kung hindi kayo na dokumento mula kay Sultan Kelly, papunta kay Sultan Pokan, papunta kay Sultan Ramil Ismail, papunta diyan sa Zamboanga, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi kay Sultan Gamar bin Abdul Gapar, Raja Muhammad Gamar Mamay Hasan Abdurrajak, papunta dito sa Panay, Sultan Edgar Lopez, lahat kayo diyan sa Palawan, ayan ay pinangungunahan ni Queen Helen Abdurrajak. The Commonwealth Territory ng Queen of England ay ang Palawan. Kaya lahat kayong naghahangad, yung mga binigyan ko na hindi naman sumunod, at doon sila ang nagsasabi, sila ang may karapatan. Kung kayo ay hindi ko sinasagot dahil ayaw ko maringgan na kami ay walang kwenta at kayo ang totoo at kayo ay sumasama sa politiko. Ang political sultan, yan ay kagagawan ng hanay. May libro po ako, isa-isahin ko po yan. Lahat ng kirams, lahat ng mga nagpanggap na Raja Buayan sa Buayan, yan nga si Sultan Pax. At kinuha na nga iyan ng kalangitan dahil kailangan. Dahil nung namayagpag sila sa Malaysia noong July, noong nandoon na ako mismo. Anong hiniling ko sa kanila? Kunin nyo na at nang hindi na masira ang programa ng Divino Gobyerno. Ganyan si Queen magtrabaho. Kung sinong haharang, hihilingin ko. Kunin ang hininga at ilagay muna sila kung saan na dapat na sila kalalagyan. Dahil ang programa na nakaprofesiya sa kalangitan at sa Lemuria ay ang panahon ng Golden Age. Ngayon maraming nagsasabi kayo ang may hawak sa hawak. Ang in-instruct sa akin ng lolo sa China, kaya nga sabi ko sa inyo, mamaya malalaman ninyo. Maraming pangalan, maraming pictures na nandito at malalaman natin kung sino ang bibigyan ng ating tuon na pansin. Kung itong niluluklok natin sa muli o yung mga nagdeklara ng martial law o yung mga nagpresenta na sila ang Marcos dahil talagang kinukuha ng Diyos Ama. Kasi hindi pwedeng sirain ang programa ng Maharlika, ng sagrado, koronado natin na pamilya. Lahat dito, pinaghirapan iyan ng matanda. Pinaghirapan iyan ni Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, ang lolo ng Southeast Asia, the first and last king of Southeast Asia, na yan ay ipinamana direkta kay Sultan Gamar bin Abdul Gapar. The King and Queen of Southeast Asia ay talagang iyaan ang naging paraan ng Diyos Ama na matunton ang katotohanan dahil hindi pwede na mag-angkin si Malaysia, mag-angkin si Indonesia, mag-angkin si Brunei, si Singapore, si England sa kaharian ng lupang pangako na kung saan nakalagay mismo ang ating pinakapusod ng makina ng buong mundo sa oil and gas sa ating deuterium. Marami na pong dumating na patunay sa kamay ni Queen. Kaya nga sinasabi ninyo, kayo ay Malacanang. Hanggang Malacanang na lang
ang pagbigay ninyo ng pamumuno dahil ang buong imperyo ng Lupasog mula Region 1 hanggang Region 13 sa BARM, lahat po yan ay nabawi na dahil barangay-based tayo. Kaya nga lahat ng mga kasama inuutusan, inform the barangay captain, ipakita ang dahilan kung bakit lumayagagpag na ang kalangitan dahil ang sinasabing mga kayamanan na sila ang nag-aayos ay hindi kailanman pinadaan sa maling kamay. Marami kayong pinagbigyan ng pagkakataon, subalit minaliit ninyo ang katauhan ng mahal na ina ng Universum Magnum kay Queen Helen Abdurrahman na pangangatawan. Pag-iisip, hindi ninyo namalayan na iisa lamang ang hangarin. Maiahon kayo lahat sa kahirapan at mabigyan kayo ng tamang pamumuhay. Kaya nga ngayon, dito, lahat kayong mga nagsasabi na kayo ang may karapatan, unti-unti kayo kukunin ng kapalaran dahil ang tadhana ay siyang maniningil bawat isa sa inyo sa pagharang sa mensahe, sa pagharang sa katotohanan, sa pagharang ng dapat nang ibigay mula noong 2009. Marami po akong ginawang dokumento. Kaya nga nagugulat ako. Hanapin ninyo si Robert Española dahil binigyan ko yan ng libro ng 476 na kung saan ginamit ng sindikato at ang sindikato na nagbibigay ng suporta, yan mismo ang itiklo at ilagay sa selda na bakal. Yan ang pamumuno ng Divino Gobyerno. Kayo matatalino, pero ang angking talino ninyo, hindi nyo ginagamit sa serbisyo publiko na hinihiling ng Divino Gobyerno. Magkaiba po ang pamumuno ng nakaraan. Kaya nga binalik natin ang totoong Marcos na code sa katauhan ni Rogelio Madrid Abran. Lolo, Apo, sa araw na ito, ang deklarasyon ng Queen of Universum Magnum, ako mismo ang nagbibigay sa iyo ng patunay na ikaw nagpakasakit, nagpakababa para sagipin kami lahat. Subalit, ang paglalakad ko sa buong mundo, napatunayan ko, dugo, tammark, lahat ng patunay ng DNA na sa iyo. Mabuhay po kayo. Huwag na po ninyo kaming pabayaan. Dahil lahat ng kabangkuhan na pinuntahan ko, ikaw pa rin ang presidente na dapat gumayak at ayusin ang ating financial. Mabuhay ang ating ama. Mabuhay at nalinis ko sa araw na ito na hindi ikaw ang nagdeklara ng martial law. Mabuhay kayong lahat na nakikinig dahil ang pagsira ng karangalan at dangal at ang integridad, moralidad ni Kidethan ay siyang pataas ng mahal na reyna ng kalikasan, mahal na reyna ng sangkatauhan, mahal na reyna ng kalangitan ng Universum Magnum. Ito isang patunay. Ang lahat ng sumira ng dahil sa kayamanan, dahil ayaw ng Illuminati na tayo ay magkaroon ng buhay na napakaganda. Sila ang nag-umpisa ng World War I.
sila rin ang nag-umpisa ng World War II. Ngayon sila rin ang nag-umpisa ng World War III sa pamamagitan ng medical tyranny ng vaccination. Sila rin ang magpahanggang ngayon ang humaharang. Pero, pasalamat ako sa Diyos Ama, sa Allah, sa code ng Black Fatima. Lahat binawi, pati source of origin, para mapakain hindi lamang ang imperyo ng lupasug, ang imperyo ng buong mundo, ang imperyo ng kalangitan, kundi lahat tayo magkaisa. Dahil ito na, pagod na. Pero sa araw ng September 16, 2023, naibalik ko muli ang katauhan na pinatay na nila para lumabas sila at mamumuno ang kadiliman sa kanilang mga katauhan. Kaya nga kayong mga nagsasabi, aura sa aura, kung kayo totoo na mga hinirang ng Diyos Ama na magiging reyna, tingnan nyo ang mata ni Queen at tingnan nyo ang katauhan ninyo. Kung kayo ba ay karapat-dapat na magiging kasama na reyna ng kalangitan. Nagagalit kayo? Kami pa ang demonyo? Tingnan nyo ang pagkatao ninyo. Kumpara sa pagkatao ng pinili ng Diyos Ama dito sa Sagrada Pamilya na binigay ng Diyos Ama. Lahat kayo naiisahan ng maliit na persona ni Black Fatima. Kaya nga noon, maraming pumunta sa akin. Ang prinsipe, si James Conquiapen, pumunta sa akin kung ako ba ay Marcos. Hindi ako nagsalita kung ano ang ibig sabihin ng Marcos. Subalit, ang kumuha, si Maria Aurora Busoy Marcos. Ang totoong pangalan ay Marilyn Ramos mula sa Tarlac. Subalit, naggawa ng mga peking testamento. Inaraw-araw ako kunin ang aking dugong linyahe at pinatunayan ng kasama si General Delfin Pomposo at ni Dato Mario na siya ang nagbitbit ng aking testamento na nagpanggap siya ang totoo. Hulihin! Hulihin! Sa ngalan ng Diyos Ama, hulihin ang babaeng iyan na minaliit ang pagkatao ng reyna ng Universum Magnum at sinabi na walang hiya ako at mapagpanggap at walang anak. Ngayon, sa araw na ito, inalalabas ko ang dalawang makapangyarihan na kaagapay ko sa pamumuno ng Universum Magnum. Ang aking mga anak, Putri Fatima Hapsa at Sharif Muhammad Al-Kaiser, kasama ang kanilang mga ama na pinili ng Diyos Ama na magiging kaagapay. Ang ama sa katauhan ni Muhammad Gamar Mamay Hasan Abdurrajak na ang lolo Tungko Abdurrahman Putra Al-Hajj at ang lahat ng mga gadas na nag-aakay para maging maganda at makatarungan ang lahat ng ating ginagalawan sa pamumuno ng Coronado Sagrado Viva ng ating kaharian sa Universum Magnum, sa Lemuria at ng buong kalupaan ng sanlibutan.
Sinabi ko yan noon. Lahat kayo magkaisa. Lahat kayo alalayan sa maganda. Umpisa po ito dahil ang ginawa ko ngayon, nilinis ko lang ang katauhan ni Ferdinand Idralin Marcos Sr. sa katauhan na aka ni Rogelio Madrid Abran na hindi siya ang nagdeklara ng martial law kundi yung Marcos na may sakit na lupus. Maraming salamat po. Happy birthday, Apo Lakay. At ito na yung paraan. Sana, sa araw na ito, masisiyahan kayo dahil inilantad ko ang katotohanan ang siyang mananalo at siyang magwawagi dito sa buong mundo. Maraming salamat po. Masalam. Mabuhay ang ating mahal na Ferdinand Idralin Marcos Sr. Mabuhay ang ating mga lolo ng 7 Mukdang. At maraming salamat po mahal na inang Reynang Helen Abdurrahjak at mahal na Haring Raja Mamay Abdurrahjak. Please like the video to support. At inyong i-share sa inyong social media community. At please kindly subscribe, kung kayo po ay bago sa aking channel. God bless.